Ang mga manggagawang ito ay aksidenteng nakadiscover ng isang rectangular na bagay sa kanilang construction site, at ito ay nangyari sa isang lugar dito sa Pilipinas, sa bigat ng nasabing rectangular na container na naglalaman ng di patiyak na mga bagay, na nakabalat sa aspalto. Mas pinili nilang iangat ito gamit ang isang makinaryang pang-construction. Alam mo ba na isa ang mga broken jars na ginamit bilang isang lehitimong pang-ilaliman na palatandaan, o mas kilala sa tawag na hidden trail markers? Ang mga broken pieces ng mga bagay na ito ay ginamit ng mga Korean soldiers noon, bilang isang lehitimong pang-ilaliman na palatandaan, sa kanilang ibinaon na deposito dito sa ating bansa. Ang kagandahan sa naturang mga treasure deposit na ibinaon ng mga Koreanong kaalyado ng mga Japanese Imperial Army, ay mas mababaw ang pagkakabaon nila sa kanilang mga buried treasure, kaysa pagbaon ng mga Japanese Imperial Army. Ang kailangan mo lang gawin ay sundan mo ang bawat basag na piraso ng mga jars na ito, hanggang sa marating mo ang tamang lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito. Common sa layout na ginamit ng mga Korean soldiers sa pagbabaon ng kanilang mga looted treasure, ay combination ng vertical at horizontal passage o mas kilala sa tawag na L-type treasure shaft pattern. Ito yung update sa hinukay namin na old balloon mga treasure. Mula sa surface, lalim ng balloon 7 feet, tapos ng horizontal shaft kung may papuntang 7 feet, din ngayon nag-vertical shaft na naman kami 7 feet. Ito yung nakita namin. Tignan nyo, kakaiba ito. Siminto siya, pero may mga ukit. Hindi ko na lang ipapaliwanag sa inyo kung anong ibig sabihin ng mga ukit na ito. Basta mahaba siya at mahalaga man-made ito. Bali, kailangan pa namin itong i-clearing para malaman namin kung gaano talaga kalawak at kahaba ang simintong ito. Ang nakikita mo ngayon ay isang 120 feet vertical treasure shaft passage, at sa dulong ilalim nito, nabuksan ang isang lumang horizontal tunnel ng mga Japanese Imperial Army, isa na namang panibagong amazing underground discovery, ang matagumpay na nadiscover mga ka-treasure. Tignan niyo mga ka-treasure, isang vintage box. Nahukay ito sa lalim na 18 feet, sa ilalim ng lumang puno ng kawayan na may tinik. Kakaiba ang box na ito. Meron siyang mga ukit na hindi mo basta-bastang maintindihan. Palagay ko hindi lang basta-basta gold ang nilalaman ng box na ito, kundi naglalaman din ito ng mga imperial secrets nila. Kaya ganito ka-special tignan ang treasure box na ito. Ang nakikita mo ngayon ay isang 24 carats gold dust, at isa ito sa mga dahilan at rason kung bakit karamihan sa mga gold locating instruments, katulad ng mga metal detectors, gold detectors, dowsing rods at iba pang uri ng mga treasure hunting locating instruments ay nahihirapang ma-determine ang tamang digging spot sa loob ng kanilang treasure burial field. Dahil ang mga Japanese Imperial Army ay sadyang naglalagay ng mga small amount of gold dust sa iba't ibang bahagi na nasasakop sa lugar ng kanilang pinagbaunan ng mga nakatagong deposito, ang mga pinong bahagi ng mga gold dust na ito ay siyang nagsisilbing decoy, at naglalabas ng open-field gold ionization, na siyang dahilan upang magkaroon ng false reading o false detection ang ating mga gold locating instruments.